Magandang araw, mga kabayan. May bagong senyales na naman tungkol sa BrahMos ng Pilipinas, at sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng larawan ng isang sasakyang militar ang pinag-uusapan. May isang video, may kasunod na larawan, at kapag pinagsama ang dalawang ito, isang malaking posibilidad ang lumilitaw, maaaring nasa biyahe na patungong Pilipinas ang panibagong bahagi ng ating BrahMos order. Pero ito ang mas nakakakuha ng pansin, posible kayang ito na ang huling batch ng BrahMos na in-order ng Pilipinas. At kung totoo, ano ang ibig sabihin nito sa kakayahan ng ating sandatahang lakas? Iyan ang susuriin natin ngayon. Unang lumabas ang impormasyon mula sa isang kilalang Pilipinong taga-subaybay ng usaping pangdepensa sa kanyang X-page. Sa unang post, makikita ang isang sasakyang pandagdag supply para sa BrahMos, o Missile Replenishment Vehicle, na gumagalaw. Kapansin-pansin na nasa kapaligiran pa rin ng India ang kuha, kaya malakas ang posibilidad na bahagi pa ito ng paghahanda bago ipadala ang kagamitan palabas ng bansa. Ang ganitong sasakyan ay mahalaga dahil hindi lamang mismong launcher ang kailangan para mapanatiling handa ang isang unit ng BrahMos. Kailangan din ng mga sasakyang sumusuporta sa pagdadala at muling pag-supply ng missile. Ibig sabihin, kapag may nakikitang ganitong sasakyan kasama ng launcher, mas makikita natin ang larawan ng isang buong sistemang panglaban, at hindi lamang isang nag-iisang kagamitan. Ngunit dito nagiging mas interesante ang ikalawang post. Sa sumunod na larawan, makikita naman ang isang BrahMos launcher truck. Nakabalot at nakaposisyon ang malaking kagamitan, habang makikita rin ang loob ng isang barko o lugar na may kaugnayan sa transportasyon. Sa harapan ng sasakyan, makikita ang mga markang pangmilitar at ang tatak ng tagagawa ng truck. Kung pagbabatayan ang pagkakasunod ng dalawang post, isang posibleng senaryo ang lumilitaw. Ang unang larawan ay maaaring nagpapakita ng bahagi ng mga kagamitang naghahanda pa sa India, habang ang ikalawang larawan ay maaaring nagpapakita naman ng isang launcher truck na nailagay na sa barko para sa pagbiyahe. Hindi nito automatikong pinatutunayan na patungong Pilipinas ang barkong yon, ngunit makatwirang bantayan ang posibilidad, lalo na dahil may umiiral ng kasunduan at order ang Pilipinas para sa BrahMos mula sa India. At dito pumapasok ang mas malaking kwento. Ang Pilipinas ay dati nang may malubhang kakulangan sa kakayahang maghatid ng panganib laban sa mga barkong nasa malayo. Sa loob ng maraming dekada, limitado ang ating mga kagamitan para sa malayuang pag-atake laban sa mga target sa dagat. Nagbago ang sitwasyong yun nang makuha ng Pilipinas ang BrahMos mula sa India. Ang unang order ay nagbigay sa Philippine Marine Corps ng isang mahalagang kakayahan, isang sistemang maaaring gamitin para sa depensang pandagat at paghadlang sa mga sasakyang pandagat na maaaring magbanta sa ating teritoryo. Hindi lamang ito tungkol sa mismong missile. Kasama rito ang launcher, command equipment, sasakyang pangsuporta, pagsasanay, pagpapanatili, at buong kakayahang magamit ang sistema bilang isang unit. Kaya kapag may nakikitang panibagong mga sasakyang BrahMos na tila naghahanda para sa pagbiyahe, natural lamang na pag-usapan kung bahagi ba ito ng natitirang order ng Pilipinas. Mahalagang tandaan na wala pang opisyal na kumpirmasyon na ang mga kagamitang makikita ay eksaktong nakalaan para sa Pilipinas. Wala rin tayong sapat na impormasyon upang sabihin kung ilan ang aktwal na nasa barko, kailan ito darating, o kung ang lahat ng nakikitang sasakyan ay bahagi ng parehong pagpapadala. Pero may isang bagay na malinaw, ang mga ganitong larawan ay nagbibigay ng bagong piraso sa malaking palaisipan. Kung ang nakikitang launcher at mga sasakyang pangsuporta ay talagang bahagi ng natitirang BrahMos order ng Pilipinas, maaaring nangangahulugan ito na papalapit na sa pagkumpleto ang malaking hakbang ng bansa sa pagkakaroon ng tunay na kakayahang pang-atakeng pandagat. At kung ito nga ang huling batch, mas mahalaga ang tanong, ano ang susunod? Hindi dapat matapos sa unang batch ang pagbuo ng kakayahan. Ang isang sistema ng missile ay kailangang may sapat na dami, wastong lokasyon, tuloy-tuloy na pagsasanay, maayos na pagpapanatili, at malinaw na ugnayan sa iba pang bahagi ng sandatahang lakas. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon mula sa mga radar, barko, eroplano, at iba pang sensor upang matukoy kung nasaan ang isang target. Ang isang napakalakas na missile ay magiging limitado kung kulang ang kakayahang makakita at makapagbigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa target. Dito magiging mahalaga ang pag-unlad ng buong sistema ng depensa ng Pilipinas.
Sa hinaharap, maaaring magkaroon ng mas malawak na kombinasyon ng mga sensor, barkong pandigma, sasakyang panghimpapawid, radar, at mga unit na gumagamit ng BrahMos. Kapag nagtagpo ang mga kakayahang ito, mas magiging mahirap para sa sinumang kalaban na basta na lamang lumapit sa mga sensitibong bahagi ng ating teritoryo. At may isa pang mahalagang epekto ang BrahMos. Hindi lamang nito pinapalakas ang Pilipinas. Pinapalalim din ito ang ugnayan ng Pilipinas at India sa depensa. Ang BrahMos ang naging simbolo ng mas malawak na kooperasyong pangseguridad sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Pilipinas, mahalaga rin ang pagkakaroon ng maasahang katuwang sa pagbibigay ng mga kagamitang pangdepensa. Sa halip na umasa lamang sa iisang pinanggagalingan ng teknolohiya, mas lumalawak ang pagpipilian ng bansa habang pinapalakas ang sariling kakayahan. At dito maaaring maging mahalaga ang BrahMos sa mga susunod na taon. Kung matagumpay na makukumpleto ang paghahatid, hindi lamang kagamitan ang darating sa Pilipinas. Darating din ang karagdagang karanasan, pagsasanay, kakayahan sa pagpapanatili, at higit na pamilyaridad ng ating mga tauhan sa paggamit ng isang makabagong sistemang pandagat. May isa pang dapat bantayan, kung magkakaroon ba ng karagdagang order sa hinaharap. Dahil kahit matapos ang kasalukuyang kontrata, hindi nangangahulugan na permanente ng ganoon ang laki ng kakayahan ng Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, maaaring kailanganin ng karagdagang missile, ekstrang kagamitan, pagsasanay, at posibleng pagpapalawak ng mga unit. Kaya ang sinasabing huling batch ay maaaring huling bahagi lamang ng kasalukuyang kontrata, at hindi nangangahulugang tuluyan ng matatapos ang interes ng Pilipinas sa BrahMos. Kaya ang dalawang post na ito ay maaaring mukhang simpleng larawan lamang ng mga truck at kagamitang militar. Pero para sa mga sumusubaybay sa modernisasyon ng Pilipinas, malaking bagay ang bawat bagong piraso ng impormasyon. Kung ang unang larawan ay nagpapakita ng paghahanda sa India, at ang ikalawa ay tunay na nagpapakita ng kagamitang nakasakay para sa transportasyon, posibleng nasa isang mahalagang yugto na naman tayo ng paghahatid ng BrahMos sa Pilipinas. Pero tandaan, posibilidad pa lamang ito, hindi pa opisyal na kumpirmasyon. At kung ito nga ang huling batch, hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento ng BrahMos sa Pilipinas. Sa halip, maaaring ito ang simula ng susunod na yugto, kung saan ang hamon ay hindi na lamang ang pagkakaroon ng missile, kundi kung paano palalakasan ang buong kakayahan upang magamit ito ng mahusay, ligtas, at kapani-paniwala. Sa huli, isang bagay ang malinaw. Mula sa panahong halos walang kakayahang pangmatagalang paghadlang ang Pilipinas, unti-unti tayong nagkakaroon ng sistemang kayang magbago sa kalkulasyon ng sinumang nag-iisip na madaling haminin ang ating karagatan. Mas mahalaga, ipinapakita nito kung paano unti-unting nagbabago ang paraan ng Pilipinas sa pagharap sa banta sa dagat ngayon. At ngayon, ang tanong, huling batch na ba talaga ito, o simula pa lamang ng mas malaking BrahMos capability ng Pilipinas? Kung nais ninyo ng mas malalim na pagsusuri sa mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa, manatili dito sa channel. E-like, mag-subscribe, at i-on ang notification para sa susunod.